Ano nga ba ang kahulugan ng pag-ibig sa inyo? Maraming kahulugan ang salitang pag-ibig. Nakadepende lang sa inyo kung saang aspeto mo siya gagamitin. May iba't ibang definasyon din ito. Kapag bibigyan mo ng tamang kahulugan ang isang bagay na may kinalaman sa pagmamahal. Ayon sa mga nakakatanda, ang pinakamakapangyarihang pag-ibig ay pag-ibig patungkol sa lumikha. Ito ang pag-ibig na walang makakapantay. Talagang wagas ito at walang kamatayan. Sa ibang anggulo naman ay ang pag-ibig sa tao. Patungkol ito sa pamilya, kasintahan, at iba pang mga mahal mo sa buhay. Dito medyo may mga bagay na komplikado dahil nahahaluan ito ng kasinungalingan, pinagsasawaan, kawalang respeto, at kung minsan naman ay mapanakit. Maraming nasasaktan at nagdurusa sa ganitong klaseng pag-ibig. Marami nang takot ng isugal ang kanilang mga puso dahil sa mga karanasang nagbibigay sa kanila ng takot at pagkadismaya. Ikaw, anong klaseng pag-ibig ang meron ka? Masaya ba o sakto lang? Paano kung sa isang aswang mo lamang maramdaman ang totoong pag-ibig? Nakahanda ka bang sumugal? Ako nga po pala si Jessa. Sa kasalukuyan ay dito ako naninirahan sa Lipa, Batangas. Palagi akong nakikinig sa inyong mga kwentong ina-upload halos araw-araw. At naisip kong pasok sa tema ng inyong channel ang palaging kunikwento sa aming magkakapatid ng aking abuela. Kaya naman isang beses ay humingi ako ng permiso sa aking abuela na kung maaari ko bang ibahagi sa inyong channel ang kanyang kwento. Hindi naman ako nabigo dahil taos-pusong pumayag ang aking lola at sinabi niya pa ngang kahit huwag ko na daw itago ang kanyang pagkakilanlan. Basta't ang lalaking pinupunto sa kanyang kwento ay huwag ko raw sabihin ang totoong pangalan. Mas mabuting itago ko na lamang ang pagkakilanlan nito bilang respeto. Ito na nga mga kaswang, ibabahagi ko na sa inyo ang kwento ng aking abuela na si Lola Leia. At sa lalaking lihim niyang iniibig noon, natawagin na lamang po natin sa pangalang Enrico. Oo nga pala, kung inyong pahintulutan, gusto ko sanang ibahagi sa inyo ito na parang ang lola ko na po ang nagbahagi ng kwento. Upang sa ganun ay hindi mahirapang intindihin ng inyong mga tagapakinig itong istorya ng aking lola. Ito na po si Lola Leia. Dekada 70. Di joke lang. Dekada 60. Nang mangyari ito, laking syudad ako at sanay sa buhay na marangya. Noong nag-edad ako ng 21 anyos, ay isinama ako ng aking tiyahing magbakasyon sa kanilang lugar sa may parting Mindanao. Noong una ay ayaw ko pang pumayag. Hindi naman kasi ako sanay sa probinsya at paniguradong maboboryo lang ako. Ngunit sadyang mapilit si Tia Cora dahil hindi niya ako tinigilan hanggat hindi ako pumapayag. Sige na Leia, pumayag ka ng magbakasyon sa baryong pinalakihan ng mama mo. Masaya doon at nasisiguro ko sa iyong magugustuhan mo doon. Pangungumbinsi niya pang wika sa akin. Napasimangot naman ako dahil ni minsan ay hindi pa ako nakapagbakasyon sa probinsya ng aking ina. Kaya't ang nasa isipan ko na mga oras na yon, liblib ang probinsya ng aking ina at walang kalatoy-latoy pagbabakasyonan. Baka nga ay maboryo lamang ako dahil paniguradong wala namang mga nagdagandahang tanawin roon. Kalokohan lang ang sinasabi ng tiyahin ko para maingganyo akong sumama sa kanya. Pero sa bandang huli, "Oo na po, sasama na po ako tiyang." Tugon ko na siyang ikinatuwa naman ng tiyahin ko. "Sabi mo yan ha, sasama ka, wala nang bawian." Masayang tugon ng tiyahin ko
Wala naman po ako magagawa, tiyang. Kahit tumanggi pa ako, alam ko namang hindi rin mangyayari ang nais ko. Dahil pagtutulungan niyo naman ako ni mama. Wika ko pa. Ay, sinabi mo pa. Masaya niyang tugon. At napatingin sa aking ina. Pilit nang umiti na lamang ako kay Tia Cora at tumangaw. Sa isip-isip ko, kung hindi ko lang talaga kailangan ng pera, hindi ako magbabakasyon. Pinangakuan kasi ako ni mama na bibigyan ng perang makukuha niya sa lupang ibebenta ng tiyahin ko. Basta sumama lang raw ako kay Tia Cora. Noong naroroon na nga kami sa probinsya ay magiliw kaming sinalubong ng mga magulang ng aking ina. Sila lolo't lola. Naging maayos naman ang pagbabakasyon ko. At nabali ang aking paniniwalang pangit at hindi magandang pagbakasyonan. Ang probinsya ng mga magulang ni mama ay napakaganda ng mga tanawing nadadaanan nila. At malawak ang lupain ng mga magulang ng aking ina. Sabi ko naman sa iyo magugustuhan mo dito eh. Maraming mga nagagandahang lugar dito sa probinsya ni mama mo. Hayaan mo. Sa susunod, ipapasyal kita. Masayang pahayag sa akin ni Tia Cora. Sige po tiyang, kayo pong bahala. Simpleng tugon ko. At muling ibinabalik ang paningin sa mga nagagandahang panindang nakahilera. Nasa palengke kami ng mga sandaling iyon. Dahil namimili kami ng mga uulamin sa kinahaponan. Matandang dalaga po ang tiyahin ko. Napakapihika niya pagdating sa mga manliligaw. Kaya noong mga kabataan niya pa ay wala siyang naging nobyo. Hanggang sa napag-iwanan na nga ng panahon ang tiyahin ko. At yun nga, tumandang dalaga na. Baka may erereto ka dyan, joke lang. Dahil sa paborito niya akong pamangkin, kaya palagi niya akong kinukulit na magbakasyon sa kanila. Hindi naman tutol ang mga magulang ko. Dahil mas pabor pa nga iyon sa aking ina. Matagal na niya akong sinasabihang magbakasyon sa kanilang probinsya, paminsan-minsan. Ilang sandali pang nakalipas, ay nakaramdam ako ng kakaiba sa paligid. Yung bang parang may nakatingin sa akin, nang hindi ko mawari kung nasaan. Sandaling itinigil ko ang ginagawang pamimili ng mga panindang nasa harapan ko at pasimpleng inilibot ang paningin sa paligid. Kainis naman, ano ba tong nararamdaman ko? Tanong ko pa sa aking isipan at mahinang pinukpok ang dibdib ko dahil bigla akong kinabahan. Di kalaunan nga ay may natanaw akong binatang nakatingin sa gaway ko at sa di inaasahan ay nagtama ang aming mga paningin. Ay masasabi kong siya na ang lalaking maihalin tulad ko sa isang lalaking tinitangala ng karamihang dalaga. Gwapo, matangkad, matipuno, at malamlam ang mga matang nakatitig sa akin. At para bang nangungusap iyon. Grabe, ang lakas ng pagkabog ng dibdib ko. Pakaramdam ko ay sandali akong nabingi at nahihipnotismong tinitigan ang binata. Ano ba tong nararamdaman ko? Bakit ganito na lamang kalakas ang pagkabog ng dibdib ko? Sambit ko sa aking isipan. Isang tapik sa balikat ang nagpabalik ng diwa ko. Kaya naman bahagya akong napaiktad at nasapo ang dibdib. Noong balingan ko ang nagmay-ari ng kamay na tumapik sa balikat ko, ay nakita kong si Tia Cora iyon. Kanina pa kita tinatawag, iha. Hindi mo ko pinapakinggan. Sino bang tinitignan mo dyan? Tanong ng tiyahin ko. At tinignan niya rin ang gawi kung saan ako nakatingin kanina. Yung binatang Hindi ko na natapos pa ang sasabihin. Nang sa pagbalik ko ng tingin sa binata ay wala na iyon sa kinatatayuan niya. Ha? Sinong binatang pinagsasabi mo? Wala naman akong nakita. Pagtatakang wika ng tiyahin ko. Di bali na nga po, tiyang. Baka namamalikmata lang ako. Sambit ko at tinanong ko na ang tiyahin ko kung tapos na ba siya sa ginagawang pamimili. Oo, tapos na ako.
Pero gusto ko sanang pumunta pa tayo doon sa may nag-uumpukang mamimili. Anya pa sa akin. At itinuro ang mga nag-uumpukan sa kung saan ko nakita kanina ang lalaki. Sige po, pumunta pa tayo doon. Tugon ko na lamang sa tiyahin ko. Tinulungan ko namang magbitbit ang mga pinamili ang tiyahin ko. At kaagad na kaming naglakad papunta sa tindahang tinuturo niya. Pagkarating namin doon ay kaagad nang nakisingit ang tiyahin ko. Ako naman ay naagaw ang atensyon ko sa kwintas na magkaparehas. Mukhang para iyon sa mga magnobyo at magnobya. Gandang-ganda ako sa kwintas na magkapareha. Kaya naman pinulot ko ang pambabae at tinignan. Samantalang nasipat ko namang may kamay rin ng isang lalaki ang pumulot sa kaparehas na kwintas na dinampot ko at nagwikang, "Ate, bayaran ko na po itong kwintas na magkapares." Boses ng isang matipunong lalaki ang narinig ko. Kaya't hindi ko napigilan ang napalingon at tinignan ang lalaking nagmamay-ari ng boses. Sa paglingon ko ay sa di sinasadyang muli na namang nagtama ang aming mga mata ng lalaki. At siya ang lalaking nakatitig sa akin kanina. Kamuntikan pa akong matumba at mawala ng balanse. Dahil sa may sumagi sa balikat ko mula sa likuran. Mabuti na lamang at mabilis akong nakabig ng binata papalapit sa kanya. Kung kaya't napasadsad ako sa dibdib niya at hindi sa lupa. Grabe ang pagtahip ng dibdib ko at parang gusto ko na lang lamunin ng lupa. Lalo na noong malanghap ko ang napakabangong samyo ng pabangong na amoy ko mula sa binata. Miss, ayos ka lang ba?" Untag na tanong sa akin ng lalaki. Kagad na umayos ako ng pagtayo at natarantang nagsabing ayos lamang ako. Pasensya ka na, hindi ko na naituloy pang sasabihin ko. Nang biglang hinawakan ako ni Tia Cora sa kamay at sinabihang umuwi na kami. Dahil may nakalimutan pala siyang importanteng gagawin sa bahay. Nabigla ako sa mga nangyari at hindi kaagad nakapagsalita. Malayo-layo na kami ni Tia Cora nang sinubukan ko pang lingunin ang binata. Ngunit nang tignan ko ang kinatatayuan niya ay wala na siya. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nakaramdam ng lungkot nang hindi ko na nakita ang binata. Tinignan ko ang hawak kong kwintas. Dahil sa pagmamadali ni Tia Cora ay nakalimutan ko nang ibalik ang kwintas na hawak ko. "Ibabalik ko na lang sa susunod na araw," sabi ko sa aking isipan at sumunod na sa paglalakad kay Tia Cora. Sayang naman, hindi ko man lang nakausap yung lalaki ng matagal at naitanong kung ano ang pangalan niya. Buntong hininga ko at panakanakang nilingon sa palengke. ang palengke. Nagbabaka sakaling makitang muli ang binata kahit sa huling pagkakataon. Ngunit bigo ako dahil tuluyan ko nang hindi natanaw ang palengke nang hindi man lang nakita muli ang lalaki. "Iha, ayos ka lang ba? Kanina pa kita napapansing wala sa sarili." Untag na tanong ng tiyahin ko. Opo Tia Cora. Ayos lang po ako." Tugon ko. "Sigurado ka? Alam mo kasi, kanina ko pa napapansing parang wala ka sa sarili mo eh. Masama ba ang pakiramdam mo?" Muling tanong ng tiyahin ko. Tumango ako at pilit na kinumbinsi siyang maayos lang talaga ako. Hindi ko na lamang sinabi sa kanya ang tungkol sa lalaking nakita ko. Baka kasi, ano pa ang sasabihin niya? O kaya naman ay asarin niya ako. Nang makauwi na kami ay naisip kong isuot ang kwintas. Babalik na lang ako sa palengke bukas para bayaran ang kwintas na suot ko. Isinuot ko muna ang kwintas bago tinulungang mag-ayos ng mga pinamili ang tiyahin. "Kamusta ang lakad niyo, Iha?" Nakangiting tanong ng abuela ko nang makalapit na siya. Sinabi ko sa kanyang maayos naman ang lakad namin ni Tia Cora. Marami kaming mga nabiling pagkain
At sa tingin ko nga, ay aabot pa ng ilang araw ang mga pinamili. Ang akala ko nga po, pang mamayang gabi lang ang ulam na bibili namin ni Tia Cora. Yan pala'y pang ilang kainan na ang mga pinamili niya. Kulang na lang po ay bilhin niyang lahat ng panindang karne sa palengke. Natawa naman ang aking abuela sa birong sinabi ko. Nagwika naman ang tiyan kong nawili raw kasi siya sa pamimili. Kung kaya't hindi niya namalayang na parami pala ang pinamili niyang ulam. O siya, sige apo. Ako na ang magluluto ng uulamin natin. Magpahinga ka na muna at mukhang pagod ka sa pamamalengke. Wika pa ng lola ko. Sinabi ko kay Lola Isme na ayos lang ako. Kako, huwag siyang mag-alala. Dahil nag-enjoy naman ako sa pamamalengke kanina. Kaya hindi ako nakaramdam ng pagod. Ganon ba? Paniniguradong wika ng abuela ko at bahagya pa siyang lumapit sa akin at hinipo ang noo ko. Susme, tignan mo nga at mainit ang noo mo. Hala, alis riyan. Ako na ang magpatuloy sa paglilinis dyan. Pumasok ka na sa silid mo at mukhang may sinat ka. Pag-aalalang wika ni Lola Isme at kinuha na ang mga gulay na hinimay ko. Hindi na ako nagpumilit pa nang kunin sa akin ni Lola Isme ang hawak kong gulay at pilit na pinapatayo niya ako. Tsaka sinabihang pumunta na ako sa silid ko para makapagpahinga. Naglakad na nga ako papasok sa kwarto at nang makapasok na ako ay pabagsak na akong nahiga. Kinahaponan, naramdaman kong mas lalong lumala ang pananakit ng kalamnan ko at para bang lalagnatin ako. Kaya naman muli kong ipinikit ang mga mata ko para muling umidlip. Sa paglipas na mga oras ay nagising ako dahil sa mahihinang tapik sa balikat. At nung idilat ko ang mga mata ko ay nakita ko si Lola Isme. May bitbit itong bote ng langis at hinahaplasan ako habang nag-uusal siya ng mga katagang buhay. Matapos gawin iyon ni Lola Isme ay gumaan na ang pakiramdam ko. Nag-alalang tinanong niya ako kung maayos na ba ang pakiramdam ko. Tumango ako at sinabihan si Lola na maayos na ako. Marahil ay napagod lang siguro ako kanina dahil sa dami ng mga pinamili namin kanina. Napansin kong hindi tumugon si Lola Isme. Sa halip ay naglakad na ito palabas ng silid. Kaya naman dahan-dahan na akong bumangon at lumabas na rin ang silid. Pagkalabas ko ay nadatnan kong seryosong nag-uusap si Lola Isme at ang mga tiyuhin ko. Nung makita nila akong maglakad, papalapit ay tumahimik sila. Kumusta lang pakiramdam mo, apo? Tanong ni Lolo Pablo sa akin. Maayos na po, Lo. Napagod lang siguro ako kanina kaya sumama ang pakiramdam ko. Tugon ko kay Lolo Pablo. Tumayo naman ang tiyahin ko at inaya na ako pupunta sa may kusina. Halika na sa kusina, ipaghanda kita ng makakain para makakain ka na. Ayaw ng tiyahin ko at iginaya na ako papasok sa kusina. Tiyang, ano po ang pinag-uusapan nila? Hindi ko napigilang tanong sa tiyahin ko. Noon kasing umalis na ako sa harapan nila, ay nalingunan kong seryoso na naman silang nag-uusap. At para bang nagpupulong-pulong. Wala yun, iha. Huwag mo na silang pansinin. Ganyan talaga yan sila kapag nag-uusap-usap. Tugon ng tiyahin ko. Hindi na ako nagtanong pa uli. Dahil napansin kong maging si Tia Cora ay parang iwas na iwas sa mga katanungan ko. Nang nasa kusina na ako at kumakain na, hindi umalis sa tabi ko si Tia Cora. At panay lamang ang pagkikipagkwentuhan nito sa akin. Matapos kong kumain ay bumalik na rin ako sa higaan para makapagpahinga uli. Lumipas ang mga araw, isang hapon nun. Nakaupo lamang ako sa labas ng bahay. Habang tinatanaw ko ang paglubog ng araw ay muli na namang bumalik sa aking isipan ang gwapong itsura ng binata. Sa isip-isip ko pa, sayang,
Hindi ko man lang natanong ang kanyang pangalan. Magkikita pa kaya uli kami? Napapangiti na lamang ako habang binabalikan ang tagpong naganap sa palengke. Nang sa walang ano-ano'y, bigla na lamang akong napaiktad nang may magsalitang lalaki mula sa likuran ko. Noong lingunin ko ang lalaki ay nalaman kong siya ang lalaking nakita ko sa palengke noong mga nakaraang araw. Napawi ang ngiti ko nang makita kong matalim na nakatitig sa akin ang lalaki at sinabihan akong pumasok na sa loob ng bahay. At huwag nang magpaabot ng takip silim sa labas. Hindi ba umano nasabi sa akin ng mga kaanak kong delikado ang magpaabot ng takip silim sa labas ng bahay? Dapat raw ay pinayuhan ako upang sa ganun ay maiwas ako sa kapahamakan. Napakunot noon naman ako nang marinig ko ang sinabi ng binata. Dahil ano bang pakialam nito kung abutan ako ng gabi sa labas ng bahay? Buhay ko naman iyon. Kaya ako ang masusunod. Muli na namang umiral ang kamalditahan ko, kaya naman pabalang kong sinagot ang binata na mas lalo lamang nagpadilim sa mukha nito at nagsalubong ang mga kilay habang nagpipigil sa galit. Ngunit kahit nasa ganong pagmumuka ang binata, ay hindi ko napigilang mas lalong humanga dito. Sa pagkakataong iyon, ay para bang pumahag ang buntot ko at sa isang iglap lang, ay sumang-ayon ako sa utos ng binatang pumasok na sa loob ng bahay. Sandali, ako nga pala si Enrico. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong sa akin ng binata nang maglakad na ako papasok ng bakuran. Sandali akong huminto at mataray na tumingin sa binata at nagsabing, Carmela. Pero Leia ang palayaw ko. At lola ko si... Lola mo si Esme, alam ko. Sige na, pumasok ka na sa loob at magdidilim na. Utos sa akin ng binata sa seryosong boses. Naagaran ko namang sinunod. At anay may robot na sunod-sunuran sa mga sinasabi ng lalaki. Lumipas ang gabing iyon. Hindi ako masyadong nakatulog. Sa kadahilan ng bigla na namang sumama ang pagkaramdam ko at ang taas ng lagnat ko. Nakakarinig na rin ako ng isang huni ng nakakakilabot na nilalang at nanunuot sa kalamnan ko ang katakot-takot na huni na iyon. Dahil sa nahihiya akong gisingin ng tiyahin ko na nasa kabilang silid, ay tiniis ko na lamang ang sakit na nararamdaman. Naisip ko mawawala rin naman ang samang nararamdaman ko oras na makapagpahinga na ako. Hanggang sa maya-maya ay may mahihinang katok akong narinig sa labas ng bintana. Dahil sa sobrang init ng katawan ko ay parang nagdideliryo na ako ng mga sandaling yon. Pagkawari ko ay para bang may kung sino ang nag-utos sa aking buksan ng bintana. Kaya naman marahan na akong bumangon habang nakatalokbong ng kumot at binuksan ang bintana. Pagkabukas ko ng bintana, ay tumambad sa akin si Enrico. Humingi ito ng permiso sa akin kung maaari ba itong pumasok. Wala naman sa loob na nagwika akong pumasok na ito at isara ang bintana. Tapos ay tumalikod na ako at tinungo ang higaan. Tapos ay pabagsak na nahiga at nakatalokbong ng kumot dahil sa lamig na nararamdaman. Kaagad namang pumasok sa loob ng silid ko ang binata. At nang makalapit nga ito sa higaan, ay naramdaman kong dinampi nito ang palad sa noo ko. Ang taas ng lagnat mo, rinig ko sa pag-aalalang boses ng binata. Bagyang idinilat ko ang mga mata. Ngunit dahil sa init na nararamdaman ay nanlalabo ang paningin ko. At hindi ko magawa-gawang idilat ang mga mata ko ng maayos. Huwag mo nang piliting idilat ang mga mata mo. Magpahinga ka lang. Anito pa sa malambing na boses. Bago pa man tuluyang pumikit ang mga mata ko, ay nakita kong mahinugot sa bulsang maliit na bote si Enrico. Tinanggal ang takip tapos ay inutusan niya akong inumin iyon. Ano yan?
Mahinang tanong ko sa kanya. Saglit na inalalayan niya akong makabangon. Gamot lang to. Sige na, inumin mo. Para gumaling na ang sakit mo. Kasalanan ko kung bakit ka nagkasakit. Pasensya ka na, Leia. Hayaan mo. Lulubayan na kita upang hindi ka na gambalain pa ni Aida. Pasensya ka na talaga. Mahinahong wika ng binata habang hindi inaalis ang pagkatitig sa akin. Iyon pa lang ang unang pagkakataong marinig ko ang malambing na boses ng binata. Kung kaya't muli na namang lumakas ang kabog ng aking dibdib. Ngumiti ang binata matapos kong abutin ang bote ng langis na binigay niya. Sige na, inumin mo na yan. Muling utos niya sa akin. Ininom ko nga ang langis na binigay niya at pagkatapos ay humiga na ulit. Sige na, matulog ka na ulit. Maya-maya lang ay gagaling ka na niyan dahil nakainom ka na ng gamot kontra sa pangyayanggaw. Uwi ka ng binata at hinawi ang iilang hibla ng buhok na tumabon sa mukha ko. Ilang sandali kong natitigan ang mukha ng binata bago ako muling nakatulog. Mahimbing na ang pagkakatulog ko ng gabing iyon at magaan na ang pagkaramdam ko paggising. Kumusta ang pagkaramdam mo, Iha? Nakangiting tanong ni Tia Cora sa akin nang makapasok na ako sa kusina. Maayos na po ako, Tiyang. Tugon ko at kumuha na ng tasa para magkape. Noong nagkape na nga ako ay sumagi sa isipan ko ang tungkol sa nangyari kagabi. Hindi ko alam kung panaginip lang ba ang lahat ng nangyari kagabi o hindi. Tiyang, may bisita po ba tayo kagabi? Tanong ko sa tiyahin kong abala sa pagluluto. Wala naman. Tayo-tayo lang ang nandito kagabi. Walang bisitang dumating si nanay kagabi. Bakit mo naman naitanong, Iha? Wala naman po, Tiyang. Ang kala ko lang po ay may bisita kayo kagabi. Wika ko, nagkanwari na lamang ako. At sinabihan ng tiyahin kong guni-guni ko lang ang naulinigan ko kagabi. Tinanong niya ako kung bakit ko raw nasabing guni-guni lang ang naulinigan ko. Sobrang napakatahimik naman na raw kagabi. Wala naman po, Tiyang. Sige ho, lalabas na muna ako. Wika ko sa tiyahin ko para makaiwas na sa mga susunod nitong katanungan. Kaagad na nga akong lumabas ng bahay at pinuntahan si Lola Isme sa kubo kung saan ito nang gagamot. Isang manggagamot ang abuela ko at sa tuwing may nagpapagamot sa kanya ay doon niya ito dinadala sa kubong nakatirik sa may bakuran lang din. Nang makapalapit na ako sa abuela ko ay tinanong niya ako kung nag-almusal na ba ako. Tapos na po. Kayo, Lola. Nag-almusal na po ba kayo? Balik na tanong ko kay Lola Isme. Nakasalukuyang ngumunguya ng tabako. Tumango siya at sinabi niyang kanina pa siya nag-almusal. Maaga raw kasi siyang nagising kaya maaga siyang nakapag-almusal. Sandaling nagkwentuhan kami ng abuela ko. Noong may mga dumating na magpapagamot, ay itinigil na namin ang pagkukwentuhan ni Lola Isme. Bumalik na din ako sa loob ng bahay at nagbabasa-basa ng libro. Sa paglipas ng mga oras at sumapit ang hapon, ay naboryo ako sa loob ng bahay. Wala ang mga pinsan ko, kaya't puro matatanda ang naiiwan sa bahay at hindi ako makasabay sa usapan ng mga ito. Kaya naman, naisipan kong maglakad-lakad na muna sa labas. Noong naglakad-lakad na nga ako sa labas at medyo nasa parte na ako ng masukal na daan, bigla na lamang akong nagulat nang may sumunggab sa aking babae at pinagsasabunutan ako. Tinawag ako na haliparot, karingking, malandi at mangaagaw, tapos burikat pa. Dahil sa pagkabigla ko ay nagsisigaw ako habang humihingi ng tulong. At naluluhang nagpupumilit na kumakawala sa babaeng patuloy pa rin ang ginawang pagsabunot sa buhok ko.
Haliparot kang babae ka. Inagaw mo sa akin si Enrico. Makikita mong hinahanap mong buisit ka. Papatayin kita. Galit na sigaw ng babae at isang malakas na pagtulag ang iginawad nito sa akin. Kaya bumagsak ako sa mabatong parte. Napaigik ng maramdaman kong parang may kung ano ang tumusok sa tuhod ko. Noon ngang tignan ko ang tuhod ko, ay tumama pala iyon sa matulis na bato. Anak ng... Hindi ko na naituloy pa ang sasabihin at nagpipigil na lamang ako sa galit. Nang balingan ko ang babae, kitang-kita ko ang panlilisik ng mga mata. At para bang gusto ako nitong sunggaban uli. Habang nakatitig sa tuhod kong may bahid ng dugo, tapos ay panay pang paglunok nito ng laway. Hindi namang nagtagal ay mabilis nang naglakad palayo ang babae na siyang ipinagtataka ko. Nung sundan ko nga ng tingin ang dalaga, ay nakita kong panay ang pagpilig ng liig nito na para bang may sakit na epilepsy. Kaya naman takot na takot akong nagmadaling tumayo at agaran ng bumalik sa bahay. Kinagabihan, nasa kasarapan na ng pagtulog. Nang bigla na lamang akong nakakarinig ng malakas na pag-angil sa labas ng bahay. Malakas na gunoy na napakaalinsangang hangin. Nakarinig na ako ng huni ng wakwak at malakas na kalabugan na animoy. May nagsibagsakang mga bunga ng niyog. Maya-maya pa ay narinig ko ng nagkagulo sa labas ng bahay na tila ba may mga pusang nag-aaway. Kaya naman agad na akong tumayo at sinilip sa bintana kung ano ang nangyayari sa labas. Narinig ko ring nagising ang aking mga kasama sa loob ng bahay. At agad na nagsipuntahan ang mga ito sa pintuan ng bahay. Samantalang ako naman ay hindi na lumabas ng silid. Nakasilip lamang ako sa nakaawang na bintana. Nung sumilip na nga ako ay natanaw ko may dalawang malalaking aso ang nag-aaway. Kakaiba ang laki ng mga iyon. Dahil sa parang kasing laki ng mga ito ng baboy ramo. Nakakapangilabot ang wangis ng dalawa. At tila ba pilit na itinataboy ng pinakamalaking aso ang isa. At umangil ito ng nakakakilabot. Ilang saglit pa ay ganaw na lamang ang kilabot na nararamdaman ko. Nang sabay pang tumingin sa gawi ko ang dalawang nilalang. Nagbabaga ang mga matang namumula at nagsisitaasan ang mga balahibo na parabang anumang oras ay handang manakmal at manglapa ang mga ito. Ilang sandali pa ay nakita kong nagpambuno na ang dalawa at pilit na inilalayo pa rin ang isang nilalang na nagpupumilit makalapit sa bintana ng silid ko. Grabe ang takot na nararamdaman ko nang makita kong patuloy pa rin sa pagrarambulan ang dalawang nilalang at ni isa ay walang balak magpatalo. Hanggang sa walang ano-ano ay nasipat ko ang kwintas na kagaya ng kwintas kong suot. Nakita kong suot iyon ng malaking nilalang habang nakikipagbuno dahil sa nasisinagan iyon ng liwanag ng buwan. At doon nga ay naalala ko si Enrico. Teka, bakit suot ng dambuhalang iyon ang kwintas? Pagtatakang tanong ko sa aking isipan. Alam ko kasing siya ang nagbayad ng kwintas noong magkasabayan kami sa palengke. Dahil sa isiping iyon ay nagmadali nang isinara ko ng maigi ang bintana at takot na nagtalokbong ng kumot. Lumipas naman ang ilang minuto ay natigil na ang mga nakakakilabot na pag-angil. Kaya't isang mahabang katahimikan ang namatawi sa buong paligid. Nang gabing iyon nga ay hindi na ako nakatulog pa ng maayos sa kakaisip kung ano ang mga nangyayari. Bakit may mga kakaiba akong naranasang hindi may paliwanag? Kinabukasan nga ay kumalat ang balita sa baryo ang tungkol sa nangyari kagabi. Narinig ko pang nag-uusap ang mga magulang ni Mama at ang mga kapatid niyang kilala raw nila kung sino yung aswang na pumipigil na makapangbiktima sa akin. Makahulugan rin ang tingin na ipinukol sa akin ni Tio Arman habang nagsasalita sa abuela ko. Abay,
Kung nagkakagusto man ang binatang iyon sa apo ko, kailangang magpakitang gilas mo na siya. Pagbeberong wika ng abuela ko at tumingin sa akin. Sumimangot ako sa sinabi ng abuela ko dahil biruin mo ba namang banggitin niya ang buong pangalan ko? Lola naman, ano ba yung pinag-uusapan ninyo? At pati pangalan ko ay narinig ko. Tugon ko sa kanila. Wala po. Hindi naman importante ang pinag-uusapan namin. Nakangiting tugon niya. Tumayo na at lumapit sa akin. Tara na sa kusina para makapag-almusal ka na. Anya sa akin at iginaya na ako papunta sa kusina. Matapos ko nga masaksiyan ang kahindik-hindik na pangyayari sa labas ng bahay, hindi na nga ako nakatulog pa ng maayos. Naaalala ko kasi ang mga nasaksiyan ko at natatakot ako sa tuwing ipinipikit ko ang mga mata ko. Ano bang nangyayari sa akin? Ay, buntong hiningang tanong ko sa aking isipan habang nakatanaw sa bintana. Isang umaga din noon, tanghali na ako nagising. Pagkalabas ko ng silid, ay nakita ko si Ate Akora. Naglalakad siya patungo sa komedor. Kung kaya naman ay binati ko siya at sumunod na papunta sa kusina. Mukhang may lakad po kayo, Tiyang, ha? Saan bang punta ninyo? Nakangiting tanong ko sa kanya matapos kong magtimpla ng kape. Napansin ko kasing nakapostura siya at nagmamadaling mag-ayos ng pagkain. Makikipagkita ako kay Carlos. May inutos kasi si nanay sa akin. Tugon niya at hindi maalis-alis ang ngiti sa mga labi. May iniutos lang si Lola sa inyo pero base na base po kayo. Kung hindi nyo lang po naikwento sa akin na kababata niyong si Carlos, iisipin kong makikipag-date po kayo sa kanya. Pabaraw kong wika sa tiyahin ko. Bahagya namang natawa ang tiyahin ko at nagwikang magkape na lang raw ako at wag nang kung ano-ano ang mga kalokohang pinag-iisip ko. Kumain ka na lang dyan. May nakahain na sa mesang pagkain. Alis din kasi sila nanay mamaya-maya. Buling wika pa ng tiyahin ko. Sige po. Maiksing tugon ko. Makalipas ang mahigit kalating oras ay nagsipag-alisa na sila. Pupunta sila sa Karatig Barrio dahil naimbitahan na raw si Lolo ng kumpare niyang nanirahan sa Karatig Barrio. Sinabi pa ng abuela kong hindi naman raw ako mahilig sumasama sa mga ganong okasyon. Kaya't hindi na niya na lamang ako inaya pa. Alam kasi nitong wala akong hilig sa mga ganon. Isa pa ay paniguradong mabuboryo lamang ako sa pupuntahan nila. Nung ako lang ang mag-isa sa bahay, ay muli na akong bumalik sa kwarto at nahiga. Hindi naman naglawan ay tuluyan na akong nakaidlip. Hapon na nang magising ako. Pagkagising ko ay napakatahimik ng buong paligid. Napag-isip-isip kong wala pa pala ang mga kasama ko sa bahay dahil naroroon pa sila sa Karatig Barrio. Malamang sa malamang ay gabi na kung makakauwi ang mga ito. Kaagad na akong bumangon at inayos ang sarili. Tapos ay napagpasyahan kong maglakad-lakad na muna sa labas ng bahay. Nakaramdam kasi ako ng pagkabagot sa loob ng bahay. Isa pa ay hindi pa rin dumarating si Tia Cora. Sa paglipas ng ilang sandali ay naglakad-lakad na nga ako sa labas ng bahay. Sa tansya ko ng mga oras na iyon ay mga nasa pasado 4:00 na ng hapon. Kaya naman hindi na masakit sa balat kapag maglalakad-lakad ako sa labas ng bahay. Sa katagalang paglalakad ay hindi ko na malayang napapalayo na pala ako mula sa bahay ng abuela ko. Ang layo na pala ng nilakad ko. Ay nako, buntong hiningang sambit ko. Medyo nakaramdam ako ng pagod kaya naman naghanap ako ng mauupuan. Nung may makita na ako, ay tinunton ko ang nakatumbang puno ng nyog sa gilid ng daanan at doon ay naupo. Nang makaupo na nga ako ay bumalik na naman sa aking alaala
ang nangyaring sagupaan ng dalawang nilalang nung nakaraan sa labas ng bahay. Hindi pa rin ako makapaniwalang makasaksi ng ganong pangyari. Totoo ba talaga ang mga aswang? Tanong ko sa aking isipan. Hindi ba't binalaan na kitang huwag lumabas ng bahay kapag hapon na? Sinabi ko na rin sa iyo hanggat maaari ay hindi ka pwedeng mag-isa ka lang. Nang marinig ko ang boses ng binata, ay muli na namang kumabog ang aking dibdib. At para bang ang lahat ng agam-agam at mga iniisip ko, ay bigla na lamang naglaho ng marinig ang boses ng binata. Kagad akong napalingon sa gawi kung saan ko narinig ang boses. At sa paglingon ko nga ay, muli na namang nagtama ang aming mga paningin. Parang galit ang mga mata ng binata. Habang tinititigan ako, yung tipong nobyong sinuway ang mga ipinagbabawal niya. Ganoon ang itsura ni Enrico ng mga sandaling iyon. Salubong ang mga kilay at nakasimangot. Muli pang nagwika si Enrico na hindi dapat ako lumalabas ng bahay na mag-isa dahil napakadelikado na ng panahon. Dapat nasa loob ka lang ng bahay kapag maghahapon na. Uwi ka pa nito. Ano ba ang pakialam mo kung mag-isa lang ako ha? Bakit? Ano ba kita? Nobyo? Mataray kong tanong sa lalaki. At sinimangutan ito. Nakabusangot kasi siya nang tignan ko at parang galit na kasintahan. Kaurat ang lalaking to. Kung makasimangot sa akin, daig pang kasintahan. Gigil kong sambit sa sarili. Ay nako, huwag nang matigas ang ulo. Umuwi ka na sa bahay ng abuela mo at baka may masama pang mangyari sa'yo dito. Hindi ka ba nadala sa mga nakita mo nakaraan? Nagulat ako nang marinig ang sinabi ng binata at doon ay muling rumestro sa aking isipan ang tungkol sa nangyari noong nagdaang gabi. Napatingin ako sa leeg ng binata. Agaran akong nanlumo nang makita ko ang suot-suot nitong kwintas. Kagaya ng suot kong kwintas. Ikaw yung isa sa mga nilalang na nakita ko. Sambit ko at napatutok sa bibig. Muli ay dinaga na naman ang aking dibdib dahil sa takot na nararamdaman. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko ng mga sandaling iyon habang kaharap ang binata. Hanggang sa bigla kong napasabi na, Isa kang aswang? Bulalas ko na nanginginig ang bunganga. Aswang? Oo. Kung ano man ang nakita mo nung nakaraan, ay totoo ang lahat ng iyon. At hindi imahinasyon lamang. Kaya umuwi ka na bago pa may mangyaring hindi maganda sa'yo. Muling utos niya at mahahalata mo sa boses nito na parang nalulungkot. Dahil sa narinig ay hindi ko na alam kung matatakot ba ako o magagalit sa binata. Kaya't napatitig na lamang ako sa kanya. Dahil hindi ako makapaniwalang diretsang sabihin sa akin ng binata ang mga katagang iyon. Maya-maya pa ay nakita ko sa gilid ng mga matang nasa di kalayuan ang babaeng nanambunot sa akin nung nakaraan. Napatingin ako sa gawin ng babae. Naglalakad ito papalapit sa amin at malaki ang pagkakangisi na animoy nangungutya. Nakaramdam ako ng inis at tinapunan ng tingin ang binata. Pagalit na itinula ko siya ng bahagya at sinabihang nandyan na ang nobya niya. Sinusundo na siya. Magsama kayong dalawa. Wika ko sa aking isipan at padabog na tinapunan ng tingin ang babae na papalapit sa likuran ng binata. At tinalikuran na sila. Nagmamadali na akong maglakad palayo. Kainis ang babaeng iyon. Hindi ko talaga makalimutan ang ginawa niya sa akin. Kaurot. Galit kong sambit habang naglalakad ng pawi. Lumipas sa mga araw na hindi ko na nakikita ang presensya ng binata. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Ano nga ba ang nararamdaman ko? Dahil sa kahit na alam ko
kung ano ang katauhan ng binata, patuloy ko pa rin hinahanap-hanap ang kanyang presensya. Palagi na lamang akong nakatanaw sa labas ng bahay mula sa bintana at nagbabaka sakaling makita ang binata. Subalit kahit anong sipat ko sa labas ng bahay at halos magkanda haba na ang liig ko, pagbaka sakali lamang na matanaw ang binata ay walang intrigo ang nagpapakita sa akin. Kainis naman. Bakit hindi na siya nagpapakita? Siguro, abalang-abala yun sa kanyang nobyang bruha. Ay, naku. Buntong hiningang sambit ko sa sarili. Isang araw, habang naglalakad kami ng tiyahin ko papauwi galing sa palengke, may namataan akong babaeng matanda ang naglalakad papasalubong sa amin. Masama ang pagkatitig niya sa akin at para bang lalamunin niya ako ng buhay. Nakita ko pang panay ang pagbuka niyang kanyang bibig at parang may sinasabi siyang hindi ko maintindihan. Nagtataka man ako dahil hindi ko naman siya kilala. Pero bakit ang sama niya kung makatingin sa akin? Parang may malaking kasalanan akong nagawa sa kanya nang di ko maalala. Maya-maya pa ay nakaramdam ako nang may kung anong nanood sa kalamnan ko. Pagkawari ko ay bigla akong nilamig at nanuyot ang lalamunan ko habang hindi inaalis ang pagkatitig sa matanda. Iha, ayos ka lang ba? Untag na tanong sa akin ng tiyahin ko at kinalabit niya pa ako para magkuha ang atensyon ko. Ano po? Tugon ko at napatingin sa tiyahin ko. Kako, ayos ka lang ba? Kanina pa kasi ako nagsasalita dito pero hindi ka umiimik. Tugon niya at tinignan ako. Nakita kong napakunot ang noo ng tiyahin ko at sinalat ang noo ko. Namumutla ka? Ayos ka lang ba talaga? Pag-aalalang tanong niya. Opo, tiyang. Ayos lang po ako. Medyo nauuhaw lang po ako. Tugon ko. Ganun ba? Sige, tara bilisan na nating maglakad para makarating na tayo kaagad sa bahay. Tugon niya at kinuha ang mga bitbit kong pinamili at nagbandali nang naglakad. Nang tignan ko ang matandang nakita ko kanina, bigla na lamang iyong nawala at hindi ko alam kung saan iyon lumusot. Bahagya ko pang inilibat ang paningin para hanapin ang matanda. Subalit kahit anino niya ay hindi ko mahagilap. Halika na, iha. Bilisan mo nang maglakad dyan. Tawag sa akin ni Tia Cora. Sige po, tiyang. Andyan na. Sagot ko at nagmadali nang sumunod sa kanya. Sa pagdaan ng ilang minuto, nang makarating na kami sa bahay, ay wala ang lolo at lola ko. Ang sabi ni Tio Arman, sinundo raw ng isa sa mga kababaryo dahil may pasyente raw naggagamutin ang abuela ko at sinamahan siya ni lolo dahil baka abutin siya ng gabi sa panggagamot. Agad na pumunta ako sa kusina at uminom ng tubig dahil pagkaramdam ko ay tuyot na talaga ang lalamunan ko. Matapos kong uminom ng tubig ay nakaramdam ako ng kaginhawaan sa lalamunan. Subalit, naramdaman kong unti-unting bumibigat ang pakiramdam ko at sumasakit na rin masyado ang ulo ko. Tio Arman, pupunta lang po ako sa kwarto. Magpapahinga lang po ako. Wika ko sa kanila. Sige iha, magpahinga ka na at mukhang pagod na pagod ka. Tignan mo nga ang itsura mo, parang nanlalanta ka. Tugon ni Tia Cora. Kaagad na nga akong pumasok sa silid tulugan at nahiga na. Habang nagpapahinga ay mas lalo bang naramdaman ang panlalamig ng katawan ko. At para bang na mga oras na yon, ay bigla akong trinangkaso. Ano bang nangyayari sa akin? Maayos naman ako kanina. Bakit biglang sumama ang pakiramdam ko? Tanong ko pa sa aking isipan. Sa katagalang pagpapahinga ko, hindi ko na malayang tuluyan na pala akong nakatulog. Madilim na nang magising ako.
Nang idilat ko ang mga mata ko, ay nakita kong bukas na bukas ang bintana ng kwarto ko. Kaya't pumangon na ako para isara ito. Bahagya pa akong napahawak sa bato ko nang makaramdam ako na parang may biglang pumitik ng kung ano na ugat sa sentido ko. Sobrang bigat na naman ang pakaramdam ko at bigat na bigat ako sa katawan ko, na para bang gusto ko lang nakahilata ng mga sandaling iyon. Pinilit ko na lamang na bumangon para maisara ang bintana. Noong isasara ko na ang bintana, ay may natanaw kong pusang nakatingala sa bintana. Napansin kong tila ba hindi ordinaryo ang laki ng pusa, dahil sa para iyang kasing laki ng aso kung makaupo. Umaangil rin iyon na para bang mananakmal habang nakatingin sa akin. Kaya naman dagli-dagli ko nang isinara ang bintana at bumalik na sa pagkakahiga. Makaraan lamang ang ilang minuto ay nakarinig ako ng 3 beses na pagkatok mula sa bintana ng kwarto. Noong una hindi ko pinansin ang pagkatok. Naisip ko kasing baka butiki lang iyon. Minsan kasi may mga ganun iyan eh. Yung tipong akalain mong may kumakatok, yung pala'y tunog ng butiki, o kaya naman ay tuko lang pala. Ganun ba yan? Subalit ilang minuto pa ang nakalipas ay muli na naman akong nakarinig ng 3 beses na pagkatok. At sa pagkakataong iyon, ay may kakaibang presensya na akong nararamdaman. Biglang nag-iba na rin ang klima ng hangin sa loob ng kwarto ko dahil sa umalinsangan na iyon. At may kakaiba na akong nalalangap na napakabahong amoy. Amoy tiyanggaw na hindi ko maintindihan. Patindi ng patindi na rin ang samang nararamdaman ko. Sino ba yung kumakatok? At bakit sa bintana pa? Nantitrip ka ba? Hindi nakakatuwa ha? Naiinis kong sambit. At kahit na napakasama na ng pakaramdam ko ay bumangon ako at naglakad na papalapit sa bintana. Ngunit bago ko pa man iyon mabuksan ay biglang pumasok ang tiyahin ko at nagsabing kakain na raw kami. Napatingin ako kay Tia Cora nang may pagtataka. Oh, bakit ganyan ka kumakatingin sa akin? Masama pa rin ba ang nararamdaman mo? Tanong niya sa akin. Tiyang, wala po ba kayong naririnig na katok mula sa bintana ko? Tugon ko sa kanya. Kumunot ang noo niya at sunod-sunod na umiling at nagsabing wala naman na raw siyang naririnig. Nung tignan ko nga ang bintana ay wala na nga akong naririnig na katok. At para bang sa isang kisap mata lamang ay napawi na rin ang mabahong amoy na umaalingasaw sa loob ng kwarto ko kanina. Ay, ano ba ang pinagsasabi mo? Halika na nga, maghapunan na tayo. Tagal mong gumising. Anya at hinawakan niya nga ako at saka inakay na palabas ng kwarto. Nang nasa kusina na kami ay kaming 3 lamang ni Tio Arman at ni Tia Cora ang naroroon. Tinanong ko sila kung hindi ba nakakauwi sina Lolo at Lola. Sinabi ni Tio Arman na hindi pa. Baka bukas pa uuwi ang mga iyon. Dahil may mga ganong senaryo raw talaga. Hanggat hindi pa napapagaling ang may sakit ay hindi uuwi ang abuela ko. Kaya kasi nitong magpabalik-balik sa bahay ng taong ginagamot. Kung kaya't hanggat maaari ay tinatapos kaagad nito ang gamutan. O kaya naman hindi ito uwi hanggat hindi pa tapos ang gamutang ginaganap. Ganun daw kasi ang lola ko. Mas inuuna pa daw ang misyon kaysa sa sariling buhay. Kaya kapag may mga pasyenteng hindi na nakakalakad at hindi na makakapunta sa bahay niya, ay siya na mismo ang pumupunta doon. Ano ba ang hinahintay mo, Iha? Halika na, maupo ka na at kakain na tayo. Aya ng join ko. Sige po, Tiyong. Tugon ko at umupo na nga. Hindi ko ipinapahalata sa kanilang napakasama na ng pakiramdam ko. Ngunit magdagayon pa man, ay nahalata pa rin ang join ko at tinanong niya ako kung ano ang nararamdaman ko. Masama ba umano? Ay nako. Huwag mo nang itago pa sa amin yan. Dahil alam kong kanina pa masama ang pakaramdam mo. Saad ng join ko sa akin.
Tumayo ang tsuhin ko at pumunta sa silid nito. Pagkabalik niya sa kusina ay may bitbit na itong bote na may lamang langis. At sinabihan niya kung pagkatapos kong kumain ay uminom ako ng langis na isang kutsara. Nang sa ganun ay maibsan ang samang nararamdaman ko. Sige po, maraming salamat po, Tiyong. Tugon ko at inilapag sa tabi ng plato ang bote ng langis. Sa pagdaan ng mga oras, matapos akong kumain ay uminom ako ng langis na binigay ng tsuhin ko. At saka ko sinabi sa kanilang magpapahinga na ako. Sige, pero kung patuloy pa rin sumasama ang pakiramdam mo, huwag kang mahihiyang magsabi kay Tia Cora mo ha, o sa akin. Bili ng tsuhin ko. Tumango ako bago pumasok sa silid tulugan. Muli ay naging maayos naman ang gabi kong nakatulog ako ng mahimbing at nawala ng sakit na nararamdaman ko. Simula noong makita ko ang matandang iyon ay palagi na lamang sumasama ang pakiramdam ko tuwing sumasapit ang takip sa ilim. Hindi naman nalalaman ng mga kasama ko sa loob ng bahay dahil naging abala na sila sa pag-asikaso sa lupa. Palagi na rin akong naiiwang mag-isa sa bahay. Tuwing magtatakip sa ilim rin, palagi na lamang akong may nakikitang kulay itim na ibong nasa puno ng manggang nakaharap sa kwartong tinutulugan ko. Kahit na gabi ay natatanaw ko pa rin iyon. Tuwing magsasara na ako ng bintana, hindi ko na lamang pinansin iyon sa pag-aakalang iyon ang siyang punong tinutulugan ng ibon. Hanggang sa isang araw, kasalukuyang naglalakad ako kasama ang pinsan kong si Mela sa maraming tao. Nang sa di sinasadya ay natanaw ko ang binata. Naglalakad ito sa di kalayuan. Hindi ko alam kung bakit na mga sandaling iyon ay hindi ko napigilan ng sariling napangiti habang pinagmamasdan ang binatang naglalakad. Subalit agad ring napawi ang mga ngiti ko sa labi nang makita kong may babaeng lumingkis na parang ahas sa braso ng binata. At nung titigan ko iyon ay nakilala ko ito. At siya ang babaeng basagolerang bigla na lamang nanambunot sa akin noon. Buisit talagang lalaking yun. Kaya pala ilang araw ko na siyang hindi nakikita. Yun pala ay abalang-bala sa pakikipagharutan sa babaeng bruha. Huwag na huwag talaga siyang magkalapit sa akin at makakatigim siya ng sapak. Bubulong-bulong ko sa sarili at nagpatiuna ng maglakad. Subalit nang makaliko na ako sa daang walang gaanong tao, sandali akong napahinto. At sa walang ano-ano ay bigla na lamang akong napatili nang may magsalitang lalaki sa likuran ko. Sinong lalaki ang sasapakin mo? Tanong ng binata at alam kong si Enrico iyon dahil pamilyar sa akin ang boses niya. Gulat na gulat at halos hindi ako makapaniwala dahil sa napakalayo ng kinaroroonan ng binata kanina, sapagkat nasa tawid ito ng kalsada kaya't papaanong naroroon na kaagad sa likuran ko. Oo nga pala, aswang nga pala siya. Kaya may kakayahan talaga siyang sumulpot kung saan-saan. Sambit ko sa sarili. Nang tignan ko ulit ang binata ay nakangiti na ito sa akin at sa pagkakataong iyon ay kamunti ka na akong matumba dahil sa hindi ko inasahan ang ginawa ng binata. Para tuloy akong hunghang sa harapan niya dahil sa hindi ko alam kung ano ang gagawin, sapagkat mas lalong gumuwapo ito kapag nakangiti. Takti naman, ano ba tong nararamdaman ko? Kainis? Wika ko sa aking isipan nang hindi inaalis ang tingin sa binata. Para namang nangungutya ang binata dahil mas lalo pa itong ngumiti at sumingkit ang mga mata na siyang mas lalong nakakaakit pagmasdan. Buisit, umalis ka nga sa harapan ko. Yun na lamang ang mga katagang nasambit ko at nagmadali nang tumalikod sa binata at nagpatuloy na sa paglalakad. Grabe ang pagkabog ng dibdib ko at pagkaramdam ko ay parang hihimatayin yata ako dahil sa kilig na nararamdaman. Ay sus! Biruin mo ba namang ilang araw nang hindi nagpapakita sa akin si Enrico? Tapos nung makita ko siya ay abay, ngiting-ngiti na ang tipaklong. Nakakainis talaga.
Nang muli akong lumingon ay nakita kong nakasunod ang binata, kung kaya't sinabihan ko siyang huwag niya akong sundan. Dahil naalibadbaran ako sa pagmumukha niya. Nakangiti namang nagtanong ang binata kung bakit nagsusungit na naman ako sa kanya. Wala ka na doon. Kung susungitan ko man ang lahat ng tao. Umalis ka na, baka makita ka pa ng pinsan ko. Inis kong wika sa kanya at inirapan. Sa pamamagitan ng pagkainis ay doon ko lamang maitatago ang nararamdaman sa binata. Leia, sandali naman oh. Rinig kong tawag sa akin ng binata. Pabulyaw naman akong nagtanong kung bakit. Ano ba ang kailangan niya? At patuloy pa rin niya akong sinusundan. Ang ganda mo kapag nakasimangot ka. Pero mas lalo kang maganda kapag nakangiti. Malambing na wika ng binata na siyang mas lalong ikinakalas ng pagkabog ng dibdib ko. Pinanlakihan ko siya ng mga mata at sinibihang huwag na niya akong bulahin pa. Dahil kahit kailan ay hindi yon epektibo sa akin. Bulahin niya na lamang ang babaeng nakalingki sa braso niya kanina na parang ahas. At pagka maglupas ay pa yun. Nagsiselos ka ba? Walang pagdadalawang isip na tanong ng binata. Ano? Ako nagsiselos? Ano ka? Sinuswerte? Naiinis kong tugon sa kanya. Halata naman eh. Nakakangiting wika ng binata. At para bang nang aasar pa talaga ito. Ewan ko sa iyo. Kahit kailan ay hindi ako magsiselos ano. Hindi naman kita kasintahan. Tugon ko. At agaran ng iniwan ang binata. At nagmadali nang naglakad. Ramdam kong hindi na ako sinusundan ng binata. Kaya malaya nang pinakawalan ko ang mga ngiti sa labi. At naisip ang sinasabi ng binata. Kaurat talagang lalaking iyon. Napakapelengero. Ngingiti-ngiti kong sambit sa sarili at napapailing na lamang. Maya-maya pa ay napatili naman ako nang biglang may humawak sa braso ko. At ang tignan ko iyon ay ang pinsan ko pala. Humahangos itong nagtanong kung bakit ko raw siya iniwan. Yun tuloy. Nababaliw siya sa kakahanap sa akin kanina. Dahil alam ko naman raw na madaming tao sa pinuntahan namin. Humingi ako ng pasyensya at nagdahilan na lamang. Sinabi ko sa kanyang nahihilo kasi ako sa maraming tao. Grabe ka, insan. Nag-aalala pa naman ako kanina kung nasaan ka. At baka paano ka na. Dahil alam mo naman si Tiyang. Tiyak yayariin talaga ako nun pag may hindi magandang mangyari sa'yo. Saan niya at napahinga ng malalim. Pasensya na talaga. Pangako hindi na mauulit. Ngiting saad ko sa kanya bago kami nagpatuloy sa paglalakad. Simula nga nang makausap ko ang binata ay palagi na siyang dumadalaw sa bahay. Hindi naman tutol ang mga kasama ko sa bahay. Katunayan pa nga ay kung ano-ano ang mga sinasabi nilang magagandang katangian at pag-uugali ni Enrico. Na para bang sila ang naging tulay sa aming dalawa ni Enrico. Sabi pa ng abuela ko, alam nila kung ano ang katauhan ng binata. Pero hindi sila tutol dito. Dahil nasubaybayan niya umano ang paglaki ni Enrico. Kilalang kilala daw niya ang ugali nito at maging ang pamilya ng binata. Kaya ito lang magiging problema sa kanila kung sakali mang magparamdam o manligaw sa akin ang binata. Alam mo, Apo, ni minsan hindi pa nagkaroon ng nobya yang si Enrico. Kilala ko ang batang iyan. Dahil noong hindi ka pa nagbakasyon dito, palagi akong dumadalaw sa bahay nila. Malapit na kaibigan ko ang kanyang mga magulang. At walang problema sa pagitan namin. Kahit na mga aswang sila at isa akong mandagamot. Mahabang pahayag sa akin ng abuela ko. Nang minsang magkausap kami ng masinsinan. Teka lang po, Lola. Bakit parang napapansin kong halos lahat yata kayo? Puro magandang sinasabi tungkol kay Enrico. Tanong ko sa kanya. Saglit namang tumahimik ang abuela ko. Tapos ay tumikim at nagsabing, wala namang masama kung sasabihin nila ang tungkol sa magagandang katangian ng binata. Dahil iyon naman talaga ang totoo.
Napangiti na lamang ako dahil napaghahalataan ko na silang botong-boto kay Enrico. Kahit hindi man nila aminin ang totoo. Nang muling bumisita ang binata sa bahay, hindi na siya nagatubili pang ipagtapat sa akin ang totoo niyang nararamdaman. Ang sabi niya pa, noong una niya umano akong nakita ay namin niya sa sariling may kakaiba na siyang nararamdaman para sa akin. Subalit natatakot raw siya dahil magkaiba kaming dalawa ng pinagmulan. Baka daw pag nalaman ko ang totoong katauhan niya ay katakutan at iwasan ko raw siya. O baka mas malala pa doon ang maaaring mangyari. Ngunit nung huli kaming nag-usap, noong nagalit ako sa kanya, ay doon niya napagtantong mas lalong lumalim na ang nararamdaman niya para sa akin. Palagi na niya umano akong hinahanap-hanap at nag-aalala siya sa akin. Dahil alam niyang may aswang ring na katulad niya ang umaali-aligid sa akin at naghihintay lamang ng pagkakataon para gawan ako ng masama. Saglit lang. Paano yung babaeng parang ahas kumakalingki sa'yo? Hindi ba nobya mo siya? Nag-aalangang tanong ko sa kanya. Ngumiti ang binata at nagwikang hindi niya nobya ang babaeng tinutukoy ko. Kung hindi mo siya kasintahan, ano mo siya? Bakit kumakalingki sa'yo daig bang asawa? Tanong ko muli sa kanya. Sinabi sa akin ni Enrico na kababata niya lamang si Inocencia. Hindi niya nobya ang dalaga. Dahil kahit kailan ay wala siyang nararamdaman sa dalaga. Kapatid lamang ang turing niya dito at hanggang doon lamang iyon. Huwag kang mag-alala dahil pinagsabihan ko na rin siya na kapag may ginawa na naman siyang masama sa'yo, ako ang makakalaban niya. Seryosong tugon ng binata. Dagdag niya pang wika. Alam niya na kung ano ang ginawa sa akin ni Inocencia nung nakaraan. Kung kaya't pinagbantaan niya ito at sinibihang wag na wag nang lumapit sa akin. Dahil sa oras na may mangyari sa akin ay wala siyang ibang sisisihin, kundi ito lang. Nangako naman raw sa kanya ang dalagang hindi na lalapit pa sa akin. Taas nung sinabi ko sa kanyang mabuti naman kung ganon, subukan niya lang talagang lumapit sa akin. Dahil hindi ako magdadalawang isip na patulan ang babaeng iyon. Kapag inulit niya pa ang ginagawa niyang pananakit sa akin. Pasalamat nga siya at hindi ko sinabi kay Lola ang nangyari. Dahil kung sinabi ko kay Lola ang ginawa niya, baka may kalalagyan siya. Saan ko pa? Napangiti naman ang binata at nagwikang. Dapat ganoon raw ang gawin ko. Maging matapang ako para walang sino man ang pwedeng manakit sa akin. Dahil sa ipinapakitang kabaitan ng binata, tuluyan ang nahulog ang loob ko sa kanya at hindi nga nagtagal ay naging magkasintahan na kaming dalawa. Sa pag-aakala kong magiging maayos na ang lahat at magiging matiwasay ang pagkakaroon namin ng relasyon ni Enrico, yun pala ang malaking pagkakamali ko. Dahil lingid sa aking isipan, nagngingit-ngit na pala sa galit ang dalagang si Inocencia. Isang araw, habang naglalakad kami ni Enrico pauwi sa bahay, nagulat na lamang ako nang bigla kaming harangan ni Inocencia. Madilim at nagngingit-ngit sa galit ang kanyang muka habang tinititigan ako. Tumigil ka na, Inocencia. Naubi ako na si Leia. Kaya sana ay respetahin mo siya at ituring mo na rin siya bilang kaibigan, gaya ng ginawa mo sa akin. Saway ni Enrico nang makita niyang halos naghihimutok na sa galit ang dalaga. Bakit ko siya ituturing na kaibigan? Ang isang ahas kailanman ay hindi dapat tinuturing na kaibigan. Dahil una pa lang ay inagaw kanya sa akin. Pinakiusapan ko siyang libayan ka. Pero dahil sa kalandian ng babaeng yan, nawala sa akin ang taong pinakamamahal ko. Galit na wika nito at mabalasik na tinitigan niya ako. Walang nawala sa'yo dahil wala namang naging sa'yo.
Kaya tumigil ka na, Inosensya. Ni minsan na hindi sumagi sa isipan ko. Nagugustuhin kita. Kapatid lang ang turing ko sa iyo simula pagkabata. Kaya itigil mo na ang kahibangan mo. Diretsa ang wika ni Enrico. Nagulat ako sa sinabi ni Enrico. Dahil hindi ko labas sa kalaing diretsahan niyang masasabi sa dalaga ang mga katagang iyon. Alam kong nasaktan ng dalaga sa sinabi ng nobyo ko. Dahil maluha-luha itong umalis ng walang sali-salita. Ngunit bago pa man siya umalis, ay isang masamang titig muna ang ipinukol niya sa akin. At parang may pagbabantay yon. Kahit hindi niya man sabihin. Huwag mo na lang siyang pansinin, mahal. Ganoon lang talaga ang kababata kong iyon. Galit lang yon sa ngayon. Pero bukas sa makalawa, mawawala na ang galit nun. Untag sa akin ni Enrico habang tinitignan palayo ang dalaga. Napaiktad naman ako nang akbayan niya ang balikat ko. Marahang tinapi ko siya at tinanong kung bakit inakbayan niya ako. Nang wala man lang permiso. Ngumiti siya at nagsabing wala namang masama kung aakbayan niya ako. Dahil nobyo ko naman raw siya. Aba, napakalakas talaga ng apog mo ano. Kailan lang kita sinagot tapos ang lakas ng loob mong gawin sa akin ang mga nais mong gawin? Saad ko. At inirapan siya. Natawa na lamang ang nobyo ko at sinabihan niya akong magpatuloy na kami sa paglalakad. Makaraan lang ang ilang araw ay naalarma na ang mga kasama ko sa loob ng bahay. Sa kadahilan ng ilang gabi nang may aswang na nagpabalik-balik sa labas ng bahay. Nagkataong namang wala si lolo at lola sa bahay dahil may nilakad silang importante. Kaya kami lamang na Tia Cora ang nasa bahay. Hindi na maganda to. Ilang araw na tayong dinadalaw ng mga lintik na aswang. Nasaan na ba kasi sila, nanay? Ang tagal naman nilang umuwi. Uwi ka ng aking tiyahin. Di ba po tiyang, ang sabi ni lola, baka sa sunod na linggo ba sila makakauwi? Matindi kasi ang gamotang ginagawa nila sa baryong pinuntahan. Dahil sa halos lahat ng mga naninirahan sa baryong pinuntahan nila ay nagkakasakit. Tugon ko sa tiyahin ko. Sinabi niya namang dapat pala ay sumama na lang kami sa pinuntahan ng abuela ko. Sana hindi namin naranasan ang kababalagang nangyayari sa labas ng bahay tuwing sasapit ang hating gabi. Sinabihan ko siyang hayaan niya na lang ang mga nilalang na nanggagambala. Dahil kahit anong gawin ng mga iyon, ay hindi naman sila makakapasok. Hanggang doon lang sila sa labas ng bahay. Sapagkat protektado ng pangontra laban sa mga masasamang nilalang ang bahay ni Lola. Sa bagay, tama ka. Ang tanda-tanda ko na. Hindi pa ako nasanay. Uwi ka ng aking tiyahin at natampal ang kaliwang pisngi. Siya nga pala, may gagawin ka ba? Samahan mo naman akong pumunta sa tindahan. May bibilin kasi ako. Wala naman po. Sige po, sasamahan kitang pumunta sa tindahan, tiyang. Tugon ko at nagmadali nang tumayo. Sa pagdaan ng ilang minuto at narating na namin ang tindahan ay agad nang bumili si Tia Cora ng mga kailangan niya sa bahay. Habang namimili siya ay narinig kong pinag-uusapan ng dalawang matandang nakaupo sa labas ng tindahan ang tungkol sa kababalagang nangyayari nitong mga nagdaang gabi. Alam mo ba kung anong nangyari sa alagang baboy ni Erlinda? Tanong ng isa sa dalawang matandang nag-uusap. Nagtanong naman pabalik ang kausap kung ano ang nangyari sa alagang hayop ng kapitbahay. Sumagot naman ang matanda at nagsabing kaninang umaga lang raw ay nadat nang wala ng buhay ang alagang hayop ng kapitbahay nila. Kawawa naman. Yun na nga lang ang nag-iisang alaga ni Aling Inday Erlinda. Abay pinatay pa. Saad ng kausap. Nagwika naman ang matandang malakas ang hinala niyang isang aswang ang pumatay sa kaawa-awang hayop. Dahil wala namang mga babamangis na hayop na tanging laman loob lamang ang kinakain. Sumigonda naman ang isa pang matandang kararating lamang at nagwika. Nitong mga nakaraang gabi lang, may mga kung ano-ano raw siyang naririnig sa labas ng bahay. Aniya pa, nakakakilabat pakinggan umano yan
at nakakapanindig balahibo. Noon nga daw sumilip siya sa sewang ng bintana, ay ganoon na lamang ang pagtataka niya. Dahil sa isang asong may mahahabang mga paa sa likuran, ang nakita niyang palakad-lakad sa labas ng kanilang bakuran. Ano ba naman ang nangyayari dito sa lugar natin? Bakit parang sunod-sunod na ang kababalagang nangyayari? Rinig kong wika ng isa pa. Saglit na tumahimik ang lahat at sabay na tumingin sa kalsada. Napakunot no ako at tumingin na rin ako sa tinitignan nila. Dahil sa nagtataka ako kung bakit bigla na lamang silang tumahimik. Nang tignan ko ang tinitignan nila, ay gaya na lang ang pagkunot ng noo ko sa kadahilanang nakita ko ang kababata ni Enrico. Masama ang titig na ipinukol niya sa akin habang marahang naglalakad. Noong tuluyan ng makalagpas ang babae, ay narinig kong nagbubulungan ang mga tsismosang matanda. Iha, mag-ingat ka sa babaeng iyon. Sa nakikita ko, mukhang matindi ang galit na nararamdaman niya sa iyo. Paling sa akin ang matanda at tinapik ako sa braso. Oo nga naman iha, ang balita ko bandog na aswang ang pamilya ng babaeng yon, kaya mag-ingat ka doon. Sabat pa ng isa na bumubulong pa. Tinignan ko na lamang ang mga ito at hindi na nagsalita pa. Hindi na ako nakinig pa sa mga sumunod na pinag-uusapan ng mga matatandang nag-uumpukan. Lumapit na ako sa tiyahin ko at tinulungan siyang ilagay sa plastic ang mga pinamili niya. Nang matapos na siyang mamili ay sinabihan niya akong umuwi na kami para makapagluto na siya ng pagkain dahil kanina pa raw siya nagugutom. Sige po tiyang, tara po, umuwi na po tayo, tugon ko at nagpatiuna ng naglakad. Habang naglalakad kami, ay tinanong niya ako kung ano ang sinabi sa akin ng mga matandang tsismosang palagi na lamang nakatambay daw sa tindahan. Nabalara kasi siya sa pamimili kanina, kaya hindi niya masyadong narinig ang sinasabi ng mga matatanda kanina. Nakita niya lang raw akong tinapik sa braso matapos magsalita ng matanda. Napahinga ako ng malalim at sinabi sa tiyahin ko kung ano ang sinabi sa akin ng matanda. Abay, loko ang mga yun ah. Tinakot ka pa talaga. Sinabihan ba namang mag-iingat ka dahil aswang ang pamilya ng babaeng nakita nila? Iiling-iling na wika ng tiyahin ko matapos niyang marinig ang sinabi ko. Sa pagdaan ng ilang minuto ay nakauwi na kami ng bahay. Agad na nagluto ng pagkain ng tiyahin ko. Sinabihan niya naman akong maghanda na ng plato dahil kakain na kami pagka nakaluto na siya. Kakatapos ko lang kumain ng hapunan nang mapagpasyahan ko magpahangin na muna sa may balkonahe. Hindi naman kalakihan ang balkonahe na iyon. Bali, kubo lang iyon na nakadugtong sa harapan ng pintuan ng bahay na usong-uso noon sa Mindanao. Yun bang parang kubo siya na nakadikit tapos yung bubong niya ay nipa, ganun po. Medyo naiinitan kasi ako sa loob ng bahay, kaya tumambay na muna ako. Dahil simula nang magtakip silim ay maalinsangan na at parang walang hangin na nakakapasok sa saywang ng bintana. Inaya ko naman ang tiyahin ko magpahangin sa balkonahe. Tumanggi naman siya dahil may mga tupiin pa raw siyang damit sa kanyang silid at kailangang mailigpit niya iyon. Sige po tiyang, kayo po ang bahala, maiksing tugon ko. Huwag kang masyadong magbaba dyan sa balkonahe, Leia. Alam mo namang delikado na ang gabi ngayon dahil marami na ang mga babalagang nangyari nitong mga nakaraan lang. Paalala pa sa akin ng tiyahin ko matapos niya akong silipin sa may bintana. Huwag po kayo mag-alala tiyang, papasok din po ako kaagad maya-maya, tugon ko. Nakita kong tumango ang tiyahin ko bago tuluyang umalis sa pagkakasilip. Bumuntong hininga naman ako at iginala ang aking paningin sa paligid. Habang nagpapahangin ay naisip ko ang ilang araw nang hindi nagpapakita sa akin si Enrico. Ayos lang kaya siya? Ano kaya ang pinagkaabalahan niya? At bakit hindi pa siya nagawi sa bahay? Bakit kaya hindi pa siya dumadalaw sa bahay? Kung kailan wala sila lolo't lola. Ayaw naman niyang magpakita. Tanong ko sa aking isipan.
Maya-maya pa sandali akong natigilan. Nang makarinig ako ng mahihinang kaluskusan. At nung pinakaramdaman ko yon, ay nahihinuha akong parang nasa gilid lamang ng bahay iyon. Noong una hindi ko muna pinapansin ang mahihinang ingay na narinig ko. Akala ko kasi ay gawa lamang iyon ng hayop, gaya ng pusa o aso. Subalit habang lumilipas ang ilang segundo, ay naramdaman kong parang hindi hayop ang may kagagawa ng ingay na narinig ko. Sa kadahilanang, nakakarinig na rin ako ng mga yabag ng paa. At nakakasiguro akong ang mga yabag ng paang narinig ko ay mga paa iyon ng tao. Ilang saglit pang nakalipas ay nagtayuan na ang mga balahibo ko sa buong katawan. Pagkaramdam ko rin ay nangangatog ang mga tuhod ko at parang hindi na ako makatayo. Lalo na noong makarinig na ako ng mahihinang sitsit at pag-angil ng hayop na animoy pusa. Hindi na ako natutuwa ha. Kung sino ka mang nagpapanggap na pusa riyang nagtatago. Lumabas ka sa pinagkublihan mo at magpakita ka sa akin. Nagtatapang-tapangang bulyaw ko sa pag-aakalang may nagbibiro lamang sa akin. Minsan kasi ay ganoon ang pinsan kong babae. Magtatago siya tapos ay tatakutin niya ako. Kaya ang buong akala ko talaga na mga sandaling iyon ay binibiro lamang ako ng pinsan ko. Pero ilang segundo na ang nakalipas, ay ganun pa rin ang nangyayari. Hindi pa rin ito nagpapakita sa akin at nakakailang sitsit na ang kung ano o sino man iyon. Hindi ko na tuloy maiwasang mas lalong matakot. Dahil sa iba na talaga ang pagkaramdam ko ay nagmadali na akong tumayo at naglakad na papasok ng bahay. Subalit bago pa man ako makapasok, ay nagulat na lamang ako nang may biglang humawak sa braso ko. Bago pa man ako napasigaw ay may nagsalita na sa likuran kong nagwikang, bakit raw nasa labas ako ng balkonahe? Alam ko naman raw na delikado ang panahon. Hindi ako nag-iisip na baka mamaya ay mapahamak ako. Noong tignan ko kung sino ang nagsalita, ay nakita kong si Enrico pala iyon. Nakasimangot siyang hinawakan ng kamay kong inaya na papasok sa loob ng bahay. Pagkapasok namin ay muli niya naman akong tinanong kung bakit nasa balkonahe pa ako. Sinabi ko sa kanyang nagpapahangin lamang ako dahil kanina pa ako naiinitan. Sa susunod, kung naiinitan ka, buksan mo na lang ang bintana ng kwarto mo. Huwag ka nang pumunta sa balkonahe ninyo para magpahangin dahil delikado. Huwag ka niya. Delikado? Bakit naman? Tanong ko sa kanya sa pag-aakalang siya yung sumisitsit sa akin kanina at tinatakot niya lang ako. Basta, sundin mo na lang ang sinasabi ko. Anya pa. Ang labo mo talaga ano? Ilang araw kang hindi nagpakita sa akin tapos ngayon, kararating mo palang nagagalit ka kaagad dyan. Pagmamaktol kong wika sa kanya. Matapos kong sabihin iyon, ay nagliwanag ang mukha ni Enrico. At ang kaninang nakabusangot ay nakangiti na at humingi ng pasyensya. Dahil may inaasikaso raw siyang importante nitong mga nakaraang araw. Kaya hindi siya nakadalaw sa bahay. Pasyensya ka na talaga. Naging abala lang kasi ako nitong nagdaang araw. Natigil lamang sa pagpapaliwanag si Enrico. Nang bumaba sa hagdan ang tiyan ko at magsalitang may bisita pala umano kami. Sayang naman at hindi raw nakaabot sa hapunan si Enrico. Nakangiting bumati ang nobyo ko sa Tia Cora at inabot ang pasalubong niya para sa tiyan ko. Aba nag-abala ka pa iho. Sana hindi ka na lang nag-abalang bigyan ako ng pasalubong. Pero salamat dito ha. Masayang pagpapasalamat ng tiyan ko. Teka lang sandali at ipaghanda ko kayo ng merienda ha. Kung alam ko lang na dadalaw ka di sana naghanda na ako ng merienda kanina pa. Dagdag pa ng tiyan ko. At nagmamadali nang pumasok sa kusina para maghanda ng merienda. Nang makaalis na ang tiyan ko, sa mahinang boses ay tinanong ako ni Enrico kung kinukulit pa ba raw ako ni Inocencia. Hindi naman, bakit mo na itanong? Tugon ko at
Tanong sa kanya. Wala naman. Ang akala ko ay kinukulit ka pa rin niya. Kapag nilapitan ka niya, sabihin mo sa akin ha, para mapagsabihan ko ulit siya. Tugon niya. Tumango ako at sinabihan siyang nitong nakaraan lang, nakita kong dumaan sa tindahan si Inosensya. At tulad ng dati, masama pa rin kung makatitig siya sa akin. Hayaan mo na lang siya. Baka ganun talaga siguro ang babaeng yon. Masyadong galit sa mundo. Wika ko pa kay Enrico. Matapos maganda ng merienda ang tiyan ko, ay agad niya nang inilapag sa lamisetang nasa harapan ng kinauupuan namin. Umupo na rin ang tiyan ko at nakapagkwentuhan. Nang nasa kalagitnaan na kami ng kwentuhan, bigla na lamang akong napaiktad nang may malakas na kumalabog sa bubungan ng bahay. Kasunod noon ay ang paggulong-gulong ng kung ano man sa taas ng bubungan, pabagsak sa gilid ng bahay. Agarang nagtanong ang tiyahin ko kung ano ang ingay na narinig namin. Dito lang po kayo sa loob ng bahay at kahit anong mangyari ay huwag na huwag kayong lalabas. Maliwanag ba? Wika sa amin ni Enrico pagkatapos ay tumayo. Nagkatinginan kami ni Tia Cora at nagtanong ako kung saan siya pupunta. Lalabasin ko lang sila. Pinagkausapan ko silang huwag kayong gambalain pero sadyang napakatigas talaga ng kanilang ulo. Tiimbag ang wika pa ni Enrico. Sila? Sinong sila ang sinasabi mo? Nagugulo ang tanong ko. Hindi sinagot ni Enrico ang tanong ko. Salip ay nagmadali siyang maglakad palabas ng bahay. At mang-aawatin ko na sana muna siya. Pero mabilis akong hinawakan ni Tia Cora. At sinabihan niya akong hayaan ko na raw ang nobyo ko. Ito na raw ang bahalang lumutas sa problemang kinakaharap namin. Problema? Ano pang problemang sinasabi mo, Tiang? Tanong ko sa kanya. Alam mo kasi, Iha, hanggat hindi bibigyan ng leksyon ni Enrico ang kababata niya, patuloy pa rin kayong guguluhin ito. At maghanap ito ng paraan para masira kayong dalawa at maghiwalay. Paliwanag sa akin ang tiyahin ko. Noong makalabas na nga ang nobyo, madali na kami ni Tia Cora na lumapit sa bintana at sinilip kung ano na ang nangyayari sa labas. Pagkasilip ko nga ay halos napatakip na ako ng bibig. Nung makita ko si Inosensya at may kasama pa itong dalawang lalaking nanlilimahid sa langis. Nakakapanghilakbot ang kanilang itsura dahil sa para mga bilasang namumula ang kanilang mga mata at walang tigil sa pagtulo ang mga laway. Hindi ba't nakiusap na ako sa inyong tigilan nyo na ang pamilya ng nobya ko? Bakit hindi kayo nakinig? Lalong-lalo ka na Inosensya. Panimulang saad ni Enrico. Bakit ko titigilan ng babaeng umagaw sa taong mahal ko? Hindi ako papayag na maging masaya ka sa piling ng babaeng iyan, Enrico. Unang pag-ibig kita kaya nararapat lang na sa akin ka mapunta at hindi sa babaeng nasa loob ng pamamahay na yan. Sigaw ni Inosensya sa garalgal na boses. Tumigil ka na sa kahibangan mo, Inosensya. Noon pa man ay hindi na kita gusto. Kailan ba magiging malinaw sa iyo ang mga katagang iyan, ha? Kailan? Tugon ng nobyo ko. At mabilis nang sumugod sa tatlong mayroong nakakakilabot na wangis. Hindi ko kayang panoorin ang pagkikipagsagupaan ni Enrico sa tatlong aswang. Kaya naman umalis na ako sa pagkakasilip at napayakap na lamang sa tiyan ko. Habang pinapakinggan ko ang mga pag-angil, huni ng wakwak at pag-atungal sa labas ng bahay, naririnig ko ang mga malalakas na lagabugan na parang may bunga ng niyog ang nalalaglag mula sa puno. Ng mga sandaling iyon ay labis-labis ang takot na nararamdaman ko dahil baka mapano si Enrico. Kung pagbabasihan kasi ay napakalugi niya. Sa kadahilan ng tatlong aswang ang nakakasagupan niya sa labas ng bahay. Anong laban niya sa mga ito? Buti sana kung isa lang ang nakalaban niya. Medyo hindi pa ako mag-aalala. Pero yung tatlo ang nakakasagupan niya. Baka mapano siya. Maya-maya pa ay nakarinig na ako ng malakas na sigawan sa labas ng bahay.
Narinig ko ang boses ni Tio Arman at ng abuelo ko. Kaya naman sumilip kaming muli ni Tia Cora sa bintana. Nakita kong tinulungan ni Tio Arman at abuelo ko si Enrico. Kinalaban nila ang 3 dambuhalang nilalang. Ang abuela ko naman ay panay ang pag-uusal ng buhay na salita sa di kalayuan lang. At tiniihip sa kamay sabay umaktong may ibinabato sa kawalan na tanging siya lamang ang nakakakita. Ilang segundo pa ang nagdaan ay nakita kong bumagsak na sa lupa ang 3 aswang. Bugbog sarado ang mga ito. Ngayon, magtatanda na kayo mga kampo ng demonyo. Hindi lahat ng gusto ninyo ay nakukuha nyo. Magsilayas kayo rito sa teritoryo ko. At wag na kayong bumalik pa. Dahil sa oras na bumalik pa kayo, sisiguraduhin ko sa inyong hindi na kayo makakalabas pa ng buhay dito sa teritoryo namin. Bulyaw ng tiyuhin ko. Kahit hirap na hirap nang makatayo ang mga aswang, ay natataranta ang mga itong agarang kumaripas palayo. Sabay-sabay na silang pumasok sa loob ng bahay at nakangiting nilapitan ako ni Enrico. Matapos ang pangyayaring iyon, Sir Cas, wala nang nanggugulo pa sa aming dalawa ni Enrico. Hindi na rin nagpakita pa ang kanyang kababata. Lumipas din ang ilang mga buwan ay napagdesisyonin naming magsama na lang ni Enrico. Umuwi kami ng Luzon at namanikan siya. Dito ay sinabi ko sa mga magulang ko ang totoong pagkatao ng nobyo ko. Nung una ay hindi pa matanggap ni tatay ang pagkatao ng nobyo ko. Pero pinapaliwanag ito ng inay ko. Dahil si inay pala ay alam na ang pamilya ni Enrico. Pero kalauna naman ay nakikita nila na maganda ang hangarin ng binata. Kaya simula nang maikasal kami sa West, ay naging masaya ang aming pamumuhay. Nagkaroon na rin kami ng 5 anak dito sa Batangas. Nagkaroon kami ng bukid at pamumuhay at may kaunting negosyo na mga bigasan. Sa edad po na 54 ay namatay si Enrico dahil sa kakulangan sa potassium. Pero magpas hanggang ngayon ay mahal na mahal ko pa rin siya at hindi ko ipagpapalit kailanman. Dito ko na po. Maraming salamat po sa patuloy niyong pakikinig sa mga kwentong katatakutan at kababalagan. Muli, maraming salamat po. Leia po ng Batangas. Wakas ng kwento hanggang sa muli.